Sige, Pambira ko pa maguman na. na ako. Si Aaron muna, si Aaron. Okay na, Isaac, ikaw na. Ayan. Okay. Magandang gabi sa inyo, no? Muli, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan na tunay ng Diyos. Ayan. Muli, ang paksa natin, masasaklaw pa rin ba tayo ng 10 utos ng Diyos ni Moises? Yun bang topic? So, sa akin, hindi na tayo saklaw, no? Bakit natin nasabi? Kasi sabi dito sa Hebreo 2:7-12, sapagkat ng pinalitan ng pagkasaserdote, ay kailangang palitan naman ang kautusan. Meaning, ang sinasabi ng talatang ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga nakikinig dito, na hindi na pala tayo saklaw sa kautusan ni Moises. Dahil ang kautusan ni Moises na yun ay para lamang yun sa mga taga-Israelita. Ngayon, ang utos na sa atin ngayon dito ay panahon na ni Kristo, ang utos na ni Kristo. Kasi kung halimbawa susundin pa natin ang 10 utos, doon naman sa 10 utos wala ka namang mababasang binyag doon, di ba? O bautismo. So utos ng Diyos na magpabautismo tayo, no? So ngayon hindi na tayo saklaw sa 10 utos, kundi ang panahon ngayon sa panahong Kristiyano ay panahon na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng pagkakaiba. Doon sa Old Testament, sinasabi doon, wag kang pumatay, no? Pero nung pagdating dito sa New Testament, pinago na yan ni Kristo. Mapuot ka lamang sa iyong kapatid, sa iyong kaaway, mamamatay tao ka na, no? Ang sabi niya, pinapaibig niya ang kaaway, 5:44 ng Mateo. Ayan. At bibigyan ko pa na kayo ng isang example kagaya ng sinasabi doon sa aral ni Moises, sa batas ni Moises na wag kang sumiping sa hindi mo asawa. Pero ngayon binago na naman sa panahon ni Kristo, no? Tumingin ka pa lang na may masamang hangad sa babae, nagkakasala ka na ng pangangalo niya, di ba? Mas mahigpit na ang utos ngayon sa panahon nating Kristiyano. Kaya yung mga SDA na yan sila, mahilig sila sa mga 10 utos. Bakit? Kasi nga malakas ang ikapo eh. Alam niyo na ba yon, mga nakikinig na SDA na kasi ang utos na 10 utos yan, hindi yan sa atin, kundi doon yan sa Israel sa panahon ni Moises, hindi yan sa panahon ng Kristiyano. Kaya kayo mga SDA kayo na sulpot din, magbago-bago na kayo, mag-isip-isip kayo. Yun lang, maraming salamat. Yun, salamat sa iyo kay Isaac. Bakit naglaglagan na yung dalawa? Naku mo, hindi ata kaya ating paksa. Naku po. Sunod na agad si Kuya Jordex. Imbis na pangatlo ka, naging pangalawa. Aray ko, umiinom na tuloy ako ng tubig. Ngumuya sana ako kanina. Basahin natin, no? Saklaw pa ba tayo sa 10 utos? No na, kasi saklaw tayo sa utos ni Kristo, yung anak. Kasi yung 10 utos, yan yung utos ng Ama. So, basahin natin sa Jeremias 31 verse 31 to 34. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng panibagong tipan sa Huda at Israel. Ito hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanila, mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang puso at kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanila sa mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ay aking magiging bayan. Sa English translation dito, sa 33, sinasabi dito na magkakaroon siya ng panibagong kubinante, kasunduan. So yung nabasa natin, no, kasunduan, so panibagong kubinante. So may mababasa din ba tayong panibagong tinatawag nating Sabat? Meron din. Dito basahin natin. Isaiah 66 verse 20 to 24. Pero talon na lang tayo sa 21.
At ang ilan sa kanila ay kukunin ko ring mga pari at mga Levita, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang iyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa pangbagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi na Panginoon. So yan yung testimony ng ating Lord God Almighty sa Old Testament. Sa Isaiah 66 verse 22 to 23 at Levite at saka tinatawag dito Jeremias 31:31 to 34. Ngayon dako tayo sa kabinante ng ating Panginoon. Yung kasunduan niya na yung bagong patas. So ito. Teacher, which is the greatest, sabi sa aklat ng Mateo 22. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the Nako, napag-abutan ng oras kay Jordex. So, umakyat pa iba, may bakante pang dalawa, pwede pa tayong paakyat para malaman ng kanilang mga stand dito sa ating paksa ngayon. Nasasaklaw pa rin ba tayo ng 10 utos? Kayo, So sa tanong na yan, nasasaklaw pa rin ba tayo ng 10 utos? Ang sagot dyan ay oo at hindi. Bakit? Ito paliwanag. Yes, sa tamang sense, hindi to literal sa tamang sense, saklaw tayo ng 10 utos sapagkat lahat ng utos na yun ay moral. Pero bilang bahagi na ng bagong tipan kay Kristo. So hindi na siya yung sa lumang tipan, sa bagong tipan na. So ano yun? Ayon sa CCC, 2072, ang 10 utos ay may bisa sa lahat ng panahon at saan mang lugar. Hindi ito nagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito na na doon sa lumang tipan. Ito ay sa bagong tipan na, doon kay Kristo na. So nung lumang tipan nasa ilalim ng batas ni Moises. Sa bagong tipan naman nasa ilalim ng biyaya na ni Kristo. Hindi tayo naliligtas sa pagsunod sa batas ni Moises kundi kay Kristo lamang. Pero ang moral law, yung 10 utos ay patuloy na gabay ng buhay natin. Bakit? Kasi kung hindi nakasama yun, hindi na tayo saklaw ng 10 utos. Yung sa lumang tipan na, yung binago na ni Kristo, pinagtibay niya. Kung hindi na tayo saklaw nun, ibig sabihin yung pagpatay, magiging hindi na siya makasalanan. So saklaw pa rin tayo in literal sense, pero hindi na katulad nung sa dating sa lumang tipan. So yun yung paliwanag doon. So yun lang, maiksi lang kasi yung yung paliwanag ko dun sa lumang tipan. Tsaka bagong tipan na lang. Okay, salamat sa iyo kay Johan. So, lipat agad tayo kay Kuya Aaron. Nasasaklaw pa rin ba tayo ng 10 utos ng Diyos kay Moises? Yun. Paki-correct na lang ako nila Uncle Jordex, Johan, tsaka Sister Cassie, no? Para sa akin, oo, sakop pa rin tayo. So, binasihan ko yan siyempre sa teaching ng Catholic Church. Ayon kasi sa CCC paragraph 2051 hanggang 2056, ang 10 utos ay hindi nawawala sa Kristiyano. Yung binanggit ni Bro Isaac kanina na yung pangangalon niya, iniba na daw, tumingin ka pa lang sa babae na may pagnanasa, nangalon niya ka na, tsaka yung mag-isip ka pa lang na masama sa kapwa mo ay pumatay ka na. Tama yun. Ang ibig sabihin ng pinalalim ni Kristo ang kanilang kahulugan sa pamamagitan ng pag-ibig at grasya. Ang mga utos ay hindi lamang letra, kundi gabay sa tamang moral at pamumuhay. Kasi kung hindi na tayo sakop niyan, edi pwede ka na pala pumatay. Gaya ng nasusulat sa Mateo 22:37 hanggang 40, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at kaluluwa at isip mo. Sumasaklaw ito sa mga utos tungkol sa Diyos. Pangalawa, ang sinabi ni Kristo, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Sumasaklaw ito ng utos tungkol sa pag-ibig mo sa kapwa. Tsaka ayon dito sa CCC, paragraph 2055, these 2 commandments summarize the whole law and the prophets. Ibig sabihin, lahat ng 10 utos ay nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. So, ang ko dyan,
oo, sakop pa rin tayo. Ayon sa turo ng simbahan. Paki-correct na lang ako ni Uncle Jordex Johan tsaka ni Sis Cassie kung mali ako. Yan lang. Okay, salamat kay Aaron. So, doon tayo kay nasusulat. Ikaw ang sunod na magsasalita. Nasasaklaw pa rin ba tayo ng 10 Commandments? Nasasaklaw pa rin tayo para sa akin kasi yung mahalin mo ang unang-una, mahalin mo ang iyong ama at ina, hanggang sa ngayon ginagawa pa rin natin. Saka yung wag kang papatay, nandun pa rin. Saka wag yung yung ibigin mo ang Diyos, na 'di ba nandun pa rin yung ibigin mo ang Diyos. Tapos yung tama yung sabi nung dalawang nauna sa akin, ganun ba rin. May binago siya nung sa 5:28 yata ng Mateo, hindi ako nagkakamali. Yung may tumingin ka pa lang nung may pagnanasa, mas nangangalunya ka na. 'Di ba? Mas pinaano niya yung pagkakasala. Kasi kung hindi na tayo nasasaklaw, yung sabi rin nung nauna sa akin, yung pagpatay, di pwede nang pumatay pagka hindi sila magkakasala. Kaya may parang sa batas ng tao, may ni-revise, pero yung nandun pa rin yung nauna na inutos. Hindi lang yung para sa may naunang na lumang tipan, may pagbabago pa rin. Katulad nung pagtutuli sa lumang tipan, may pagtutuli na sa bagong tipan, di ba? Inutos na ni Pablo na inutos kay Pablo na may pagtutuli na. Kaya may nabago man, pero saklaw pa rin tayo nung sa 10 utos. Nandun pa rin yung mga yun. Hindi pwedeng hindi natin siya susundin, kasi kung yung pagpatay di na sana nasasaklaw, pwede nang magsipatay yung mga parang Saka yung yung mahalin mo yung ama at ina mo. Pag di tayo sumaklaw, di walang magmamahal sa mga magulang. Saka yung pakikiapid, yung mga ganun. Yun lang masabi ko. Okay, salamat na sa'yo, nasusulat. Dalawang ikot tayo pagkatapos ito, reaction tayo sa mga sagot ng inyong mga kasama. Pero sa una, stand muna kayo. Huwag muna kayo mag-react, basta stand nyo lang yung inyong nalalaman o katuruan sa inyong religion. Doon muna mag-stick sa unang tindig. Okay, so lipat agad tayo kay Ate Cassie. Yan, ang ating paksa. Nasasaklaw pa rin ba tayo na 10 utos ng Diyos kay Moises? Ako na ba? Yes, kayo po. Okay. Dalawang sagot ko dyan, yes or no, katulad ni Yuan. So, saklaw pa rin tayo sa first commandment, yes, because isa lang yung Diyos na pinaniniwalaan natin. And then, those graven image is kinumandi naman ng Diyos para sa mga tao sa Israel, kasi meron din silang Ark of Covenant, meron din kaming Kristo sa simbahan namin. And the Sabbath day, hindi naman tayo Hudyo para mag-honor ng Saturday. So, Jesus was the Lord of Sabbath. So, we honor His resurrection. So, we are in the New Covenant. Tama sinabi ni Jordex na nandito na tayo sa New Covenant. Kasi He is the fulfillment of the law, si Kristo. So, ano ba ang sinabi ni Kristo? The greatest commandment, nung tinanong siya, is to love God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. Saklaw pa rin tayo kasi moral law yan, di ba? When it comes to moral law, nandun ang pagre-respeto sa magulang, andun yung pagre-respeto sa kapwa, at respeto natin kung anong meron siya at meron tayo. Tama yun. Hindi katulad ng mga INC, hindi nirespeto yung kanilang magulang. Ay, sorry. Huwag mo na mag-add home. Diba, pamaya na Ate Cassie. sorry. Ayun, the greatest commandment is the moral law. So, ano bang pinapatungkol dito?
to be a best versions of being you. Tama ba, di ba? Best version of being you. Kasi kailangan natin magpapasailalim sa rule ng Diyos. Kasi the rule of God is about humanity and loving God for the sake of our life. Because nga, ang sabi nga ni St. Augustine, you made us in your good. We are restless until we rest in you. Ginawa niya tayo para sa Kanya. So, saan ba tayo mapupunta? Hindi sa Kanya. That's why, yung sinabi ng Diyos, God made us human to know Him, to love Him, and to serve Him, and to be with Him. Kaya we have to follow what is His commandment. Ang stand ko is yes and no. Kasi hindi naman tayo Hudyo. At we are Christians aligned with Jesus Christ. So, yun lang. Thank you. Okay, maraming salamat kasi. So, sunod naman ay si Kuya Tagasako. At ang huli magsasalita ay si Kuya Paul. Pagkatapos si Kuya Paul, di na tayong papaakyat para pangalawang rebat. So, Tagasako. Ang topic ay ano? Saklaw pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya nga isa sa 10 utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya pag merong isang bukod sa merong pang ibang kilalang lalo kung mga Diyosa, ba yan Panginoong Diyos. Alam na natin kung sino yung meron yan. Yung mga lumalabag na kautusan, yung maraming kinikilala Diyos. Merong relihiyon, kinikilala Diyos, isang barangay. Meron naman, marami. Meron naman, yung babae, kinikilalang Kuya, Diyos. signal mo. Putol. Yung ROG, lahat sila nagpapakilala ng Diyos. Napuputol ba? Baka sinasabotahe ng mga ano. Baka sinasabotahe ng mga ano, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Putol-putol pa rin, viewerista. Ayan, okay na po, okay na. Okay na, no? Oo. Huwag kang magkakaroon. Kaya mali yung katwiran kanina, yung baluktot, yung katwiran ng lasinggera na meron daw silang Kristo kasi daw sa unang Israel meron mamaya daw. Na po mag-at home. Hindi, wala naman ako sinasabing pangalan eh. Wala ako sinasabing, basta yung lasinggero, alam na natin yung pag nagsasalita ka, alam mo, nakainom. Sabi niya, nung lasinggera, meron daw silang Kristo. Gusto niyang palabasin, meron silang mga imahen. Kasi meron daw covenant. Unang-una, hindi naman pinasasamba yung covenant nung una. Mga Diyos-Diyosan nga eh. Ang sinamba ng mga Israelita, walang iba kundi ang Panginoong Diyos na si Yahweh. Yung tunay na pagsamba. Kaya hindi sila sumamba sa mga kahoy. Ang sumasamba ng mga Ehipto. Yung mga nilamon ng nila Datan, nila Alejandro, nilamon ng lupa kasi sumasamba sa mga guya, sa mga ginto, kahoy, bato, semento, chok, plastic, ano pa ba mga mga Diyos-Diyosan. Oo, yun. Kaya nilalabag na yung mga 10 utos. Saklaw pa rin tayo ng 10 utos. Oo. Paano? Matutulog na ako. Viewerista, salamat ng marami. Papahinga na ako. Marami na ako na isa ako eh. Sige. Okay, maraming salamat sa Tagasako. So, ang huli na natin ay si Kuya Paul. Ay, bumaba si Tagasako. Pwede pa tayong paakit na isa. Kuya Paul, kayong Magandang gabi sa lahat. Yung topic, nasasaklaw pa rin ba tayo ng 10 utos ng Diyos? Hindi naman inabolish yung yung 10 utos eh. Meron lang kumbaga yung about sa Sabat ang katuparan nun ay ang Panginoong Hesukristo na.
Kaya nga kung babasahin natin sa Colossus 2:16, yung mga malalaman natin niya yung katuparan, walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. At tama naman sinabi ni sino yung kanina nagsasalita? Na yung sasambahin lang talaga, walang iba kundi yung Diyos. Yeah. Kaya hindi dapat sinasamba at hindi dapat sasambahin yung tao lang, no? Iwan ko ba bakit sinasamba yung tao, yung pinapasamba yung Diyos lang naman. Sabi nga ni Kristo, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang iyong paglingkuran. Kaya namin sinasamba ang Panginoong Hesukristo. Iwan ko ba sinasamba yung tao So, malinaw na ang katuparan ng Ten Commandments, walang iba ay ang Panginoong Hesukristo. Ang katibayan ay ginawa na lang niyang dalawa, no? Sinamarize niya kasi nahahati naman talaga yan. Unang-una yung kautusan para sa Diyos at yung pangalawa yung kautusan para naman sa mga tao. Kaya yung unang utos niya, sabi niya, ibigin mo ang Diyos o sambahin mo yung Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Yung pangalawa, ibigin mo yung kapwa, di ba? So yun ay pumapatungkol lang sa pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang Panginoong Hesukristo, siya yung pag-ibig dahil siya ay Diyos. Kung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at sinasamba, malinaw na sumasamba sila sa tao at hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Labag yun doon sa Ten Commandments at labag rin sa mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Para bang sinasabi nila na kami lang mga Katoliko, sumasamba kami sa mga Diyos-Diyosan, mga puro paratang, pero sumasamba sila sa tao lang. Iyon lang po at magandang gabi. And advance Merry Christmas. Okay, maraming salamat Kuya Paul. So ang huli na ay si Kuya Akitis. At dadako na tayo sa rebuttal pagkatapos ni Kuya Akitis. Ayan, magandang gabi po sa lahat na. Ang topic po natin ay tungkol po sa 10 utos. No? Malinaw naman po na hindi po sinasabi ng simbahang Katolika na hindi na po tayo sakop, no, ng 10 utos na ito. Pero gusto ko lang pong ipunto na wala pong itinuturo o wala pong utos ang Diyos, no? Na gumawa ng 10 pang utos. No? Na gumawa ng sariling 10 utos na kailangan sundin ng bawat Kristiyano. No, sa makatuwid, mga kapatid, makikita nyo po na wala naman po sa Biblia na gumawa ka ng 10 utos pa. Ang 10 utos lamang po ay ibinigay kay Moises. No? Yung 10 utos na ibinigay sa Mount Sinai, ang Diyos mismo ang nagbigay ng utos na yan. Dali Pagpasensya niya, may dumaang ano. So, yun mga kapatid, no? Wala pong utos sa atin ng Panginoon na gumawa ka ng 10 utos. Samantalang dito, itong mga taong ito, na sumasamba sa tao, na sumasamba sa hindi Diyos, gumawa ng sarili nila 10 utos. Ano itong mga 10 utos na to? Upang maingatan ang yan 10 utos na sa iglesia ni Cristo upang maingatan ang kaligtasan. Hindi ba ba sapat yung 10 utos na binigay ng Diyos Ama upang maligtas sa ating kaligtasan? O maingatan yung kaligtasan natin? Hindi pa ba sapat yung 10 utos na binigay ng Ama
at yung utos na binigay ni Kristo na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo, yung dalawang yun. Hindi pa ba sapat yun? At kailangan pang gumawa ng sariling 10 utos. No? Kailangan gumawa pa ng 10 utos, no? Kakaiba to eh. No, sa lahat ng mga sa bagay hindi naman sila Kristiyano. Pero kakaibang relihiyon to, sekta ito, na gumagawa ng sariling 10 utos na hindi naman bigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga ganitong relihiyon. Maraming salamat po at magandang gabi po. Ayan, so ayun, dadako na tayo sa pangalawang latagan natin. Wala naman na para rito si Tagasako. So, Kuya Isaac, ikaw ulit. So, parang kanina, no? Parang nagtawag nito. Tatakaw ka na kasi halos lahat magkakapareho. Ako lang yung naibang sagot. Pero anyways, tuloy natin yung ating topic kanina kasi ito babasahin natin ang Biblia, no? Hebreo 10:9 ang sabi, saka sinabi niya, narito ako, pumarito upang gawin ang iyong kauluban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. So, ibig sabihin pala sa talatang ito, mga kaibigan, si Kristo pala ay inalis niya yung unang utos, na which means yung utos yun ni Moises, no? Para itatag niya ang kanyang ikalawa. Ibig sabihin yun na ang New Testament, mga kaibigan. So, maliwanag na hindi na tayo sakop ng turo ni Moises, no? Marami kasi ngayon sa panahon ngayon natin, sinusundan pa yung aral ni Moises, yung tinuturo ni Moises. Alam nyo kung bakit? Kasi malakas pagkakita ng ikapu, Counting kapal lang ng face mo, pera na kagad, no? Sabi ng mga pastor, 3 Gs ng malakyas. Basahin nyo. Ibigay ang ika-10 bahagi. Teka muna. Yung ika-10 bahagi ba yun? Asan ba yun inuutos? Sa panahong Kristiyano ba? O sa mga taga-Israel? See? Kaya mga SDA, kayong mga loko-loko, kayong mga SDA kayo, umalis na kayo sa reliyon nyo na yan. No? Sabat pa kayo ng sabat. Inalis na nga ni si Kristo yan, tinanggal niya na nga yan, sinira niya pa nga yan, sabi doon sa Mateo, tapos kayo sabat pa rin kayo ng sabat. Ngayon maniniwala sana ako doon kung may inuutos ang Diyos kay Moises na magbinyag. Wala namang binyag doon sa 10 utos. Ang utos ng Diyos magbinyag. Anong sabi ng 2:38? Sabi doon na magsisi ka, ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan. Yun ang sabi doon. Tapos itong mga SDA na ito, sasabihin daw, hindi pwede, hindi dapat tayo umalis sa 10 utos. Naku po, mga SDA, magbago na kayo, no? Puro kayo kaimbabawan, no? Ayan. Kaya mga kapatid, tayo ay talagang stricto na talaga ang utos ngayon sa panahon ni Kristo ngayon. Di ba doon sa panahon pa ni Moises dati, doon. Yun, nag-time ka na, Isaac Newton. So, Kuya Jordex. Matthew 22, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So, ito na yung explanation ko. So, based on the scripture. So, the commandments in the Old Testament is the explanation of the new law ni Kristo.
So yung explanation doon sa two divine law ni Kristo, yan yung Ten Commandments. Pag meron kang Diyos, hindi ka nagagawa pa ng ibang Diyos. Pag minahal mo yung neighbor mo, hindi ka na talaga makikipag-hate or makikipag-killing sa kapwa mo neighbor. Kasi meron ka ng love your neighbor eh. So ngayon, kasi ang nasa CCC natin, ang sinasabi doon na hindi talaga na-abolish ang Old Testament, it's true. True talaga siya. So, ibig sabihin, yung New Testament is the fulfillment of the Old Testament. So, we are not under the law of Moses anymore according to the scripture, but we are under the law of Christ. So, according din yan sa, nakalimutan ko yung CCC niyan. So, hindi siya inabolish, hindi din siya binasag, but finulfill. So, ibig sabihin, kahit pa anong gagawin mo, basta wag mo lang yan labagin yung dalawa. Lamahalin mo lang yung Diyos ng buong puso mo, wala ka ng minahal na iba, kundi ang Diyos lamang. Hindi mo na yun makukomit yung tinatawag nating adultery. Hindi mo na makukomit yung tinatawag nating hindi ka mag-honor ng mother at thy father mo. So, yan, makomit mo yan lahat sa pamamagitan ng pagmamahal lamang sa Diyos at pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Kasi yung mother mo, kapwa mo rin yan tao. Basta nakalimutan ko yung explanation pa dyan kasi nga tagal na yun. Ilang dekada na ata yun. So yung stand ko diyan is based on the tinatawag nating explanation in the CCC and in the scripture that we are not bound anymore in the law of Moses, but we are bound in the law of Christ through the gospel. Yun, maraming salamat Kuya Jordex. So, sunod ulit, Kuya Johan. Ayan, salamat. So, tama yung sinabi ni Bro Jordex. Tama din naman yung kay Isaac. Yung about sa ikapo. Sa lumang tipan, obligado ka sa ikapo. Pero ngayon sa bagong tipan na tayo, nasa New Testament na, hindi ka na obligado o hindi na mandatory dapat yung ikapo. Pero, meron pa rin tayong utos, nasa Biblia pa rin yun. Pero hindi na to sa pilitan, ito ay malaya, kusang loob at ayon sa laman ng puso. Hindi na siya porsyento kung magkano sinasahod mo sa isang buwan. So, saan natin makikita yon? Sa 2 Corinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat at hindi sa pilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, klarong-klaro. So sa Katoliko naman, wala na kaming doktrina na ikapo. Yung na lang sa amin, yung hindi na obligado. Yung katulad dun sa sinabi sa talata, galing sa puso, yung hindi ka nabibigatan, kumbaga hindi ka nahihirapan. Kasi bukal sa loob mo yung binibigay mo. So, ngayong nasa bagong tipan na tayo, yung moral law sa lumang tipan, hindi yun nawawala. Although, nabago siya, pero yung sense nun sa bagong tipan, almost the same pa rin. Medyo pinagtibay lang ni Kristo. Ayun lang, brother. Ay, salamat kay Johan. Sana ulitin pa natin, paksa natin na to. Wala pa yung mga kaibigan natin INC tsaka mga MCGA dito. Sana may SDE din na maligaw. Dapat may SDA. Oo. Oo. Para madepensahan nila yung sa lumang tipan nila. Sana meron yung nag-i-stand dyan. Tulad ni Kuya Nihil ata. Sila kay Nihil, alam ko nag-i-stand sila dyan eh. Ulitin pa natin yan. Susunod na pagkakataon. So, sunod na muna tayo kay Kuya Aaron. At i-upload ko na yung ko. Pagkatapos nito. Tapos mag-iiba na tayo ng paksa.
Hello bro, rinig ba ako? Rinig ba ako? Rinig ba ako? Okay, dinig ako yun. Ay, salamat sa Diyos. Pag-ibig at kapayapaan sa inyo mga kapatid. Hindi, Si Jay ginaya na ko sa mabuting gawa. Hindi, tawag dito. Napansin ko sa mga sagot nila, may yes, tsaka meron yes, may no. Pero iisa yung konteksto, nakapaloob pa rin doon sa yes. Nagkaroon lang kasi ng kalituan doon sa paksa na nakalagay. Dapat pa rin ba tayo sumunod sa 10 utos ng Diyos kay Moises? Sinamaan mo kasi ng Moises. Yung 10 utos, hindi naman utos ni Moises yan, utos yan ng Diyos. Kasi pag sinabi mo kay Moises, pati yung mga ceremonial law, kasali doon. Kaya nagkaroon ng confusing. Ngayon, kung 10 utos lang yung pag-uusapan, 10 utos ng Diyos, yes, para sa akin, sakop pa rin tayo niyan. Ngunit pinagtibay ni Kristo, mas pinalalim. So, ayon sa katuruan na nababasa ko galing sa simbahang Katoliko, sa CCC paragraph 2051, ang 10 utos ay batas ng Diyos na naglalayong gabayan ng tao sa tamang pamumuhay. Hindi nawawala sa Kristiyano ito at patuloy sa moral na pamantayan. Pinalalim ito ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. CCC paragraph 2052, ang bawat utos ay nagpapayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang batas ay hindi simpleng kautosan, kundi patnubay upang mabuhay sa kabanalan. CCC paragraph 2053, ang batas ng Diyos ay hindi pabigat o para lamang sundin sa letra, kundi upang gabayan ang kaluluwa at kabutihan. Tinatawag itong moral law. Yan. Yung moral law, hindi naman talaga yan nawawala. So, para sa akin, sakop tayo ng 10 utos. Dahil hanggang ngayon, bawal pa rin tayo pumatay, bawal pa rin magkaroon ng ibang Diyos, bawal mangalunya. Pinalalim lang siya ni Kristo ayon sa CCC paragraph 2052. Ngayon sa CCC paragraph 2054, ang batas ay nagbubukas ng kalooban ng tao sa grasya. Ang pagsunod dito ay nagpapalakas sa atin upang sa Diyos at sa kapwa. Ugnayan sa Diyos at sa kapwa. CCC paragraph 2065, ang 2 dakilang utos ni Kristo ay buod ng 10 utos. Yun yan ang mapabasa sa Mateo. Ibigin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa at isip. Ibigin ng kapwa gaya ng sarili. Ang lahat ng batas at propeta ay nakapaloob sa 2 utos na to. CCC paragraph 2056, ang 10 utos ay hindi lamang utos na moral, kundi tuntunin para sa kaligtasan at kabanalan. So, yun lang po. Pare-pares naman yung sagot, kaso nagkakaiba lang dahil ano yung sa pagkakasulat ng tema. Pinapoint ko kasi Kuya Aaron, yung talagang ginawa nila Moises, kung may gumagawa pa ba nung ginawa nila. Kaya may Moises. Yan. Pero kasi kasama yung ceremonial law pag Moises eh. Pero kasi yun nga, yun ang point ko, yung ceremonial law. Yun ang pinakaano ko nga, yung ginagawa talaga ng mga Israelita noon. Kung yun saklaw pa rin tayo talaga. So, last na, Kati Kasi. So, last na. Hindi na tayo saklaw ng ceremonial law. Kasi lahat ay nilinis na ni Kristo, lalo na sa pagkain. Pagkain ba ng dugo ay pinagbabawal ba? Hindi ka naman Hudyo eh. Hindi ka naman sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang konteksto doon. Ang pagkain ng baboy, pwede na lahat kainin. So, ang sabi nga ni Kristo sa Marcos, ang makakapagsala lang sa tao ang hindi kumakain kundi ang kanyang gawa. Ano ba sinabi niya doon sa Mateo, the greatest commandments? Ano ba ang tinuro doon? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa. Ate kasi di ba sa yung utos kila Moises noon, yung kasama ng pagkain ng baboy, ay bawal kumain ng baboy, di ba? Oo. Yun. Pagkain ng baboy, pagkain ng isda na may kaliskis. Lahat ng mga may kaliskis, katulad ng shrimp, bawal yan. Saka sinabi ni Isaac na may ikapu pa nun. Yeah. Yun, tama. Yan ang pinaka-pinopoint ko dyan sa paksa na yan, yung mga gumagawa pa nun. At hindi naman tayo Hudyo para sumabay sa custom nila. We are the Gentiles. So, we can do whatever we want as long na hindi tayo nagkakasala sa kapwa natin at sa Diyos. Our Lord is the greatest teacher. Ano ba ang sinabi ng Diyos ni Kristo sa atin? Magpatawad kayo hanggang kinakailangan. Ang tanong ni Pedro,
Master, ilang beses po tayo pwede magpatawad? 70 times 7. So, ang unang sinabi ni Kristo is, mahalin natin ang ating kapwa. Ayon, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tatlo yan eh. Sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Unang-una, mahalin din natin ang ating sarili. Kasi kung kung mahal natin na yung sarili natin, mahal din natin ating kapwa. Kasi nakikita natin yung sarili natin sa ating kapwa. At kung mahal natin yung ating kapwa, nakikita din natin ang Diyos nandun din sa ating kapwa. Kasi ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. That is the moral law. Hindi yung mahalin mo lang yung kapwa mo kasi yun ang inutos. Mahalin mo yung kapwa mo bukal sa iyong puso. The greatest commandment is not to forbid eating anything, hindi sa pagsamba ng Sabat, kundi sa fulfillment na sinabi ni Kristo. Ayun. Salamat. Okay,